Okay? Kaya kung meron kayong mga anak, no? So, kung meron kayong mga anak, may tinatawag tayong child dedication at hindi natin ginagamit is bautismo. Kasi pag bautismo, dapat alam na yung tama at mali. Okay? Pag bata pa lang, inihahandog na. O child, tawag doon is dedication. Sa katulad natin na mas nakakaunawa na, mas malalim ang ibig sabihin nito na sinasabi, we are the ones being offered on the altar before our Lord. Kasi tayo na, di ba? Sino ba yung naging haing buhay para sa atin? Di ba? Okay, si Jesus. And then tayo mismo, tayo na yung, ngayon, sa panahon ngayon, di ba? Tayo na yung inihahandog sa altar o sa harapan ng ating Panginoon, yung atin ng mga sarili. Kung noong time nila, kailangan pumatay ng hayop, sa bawat pagkakasala, pagkakasundo, pag may sakit, pag nakagawa ng mali, may iba't iba. Diba, ganitong hayop, diba, may toro, diba, may tupa, may kalapati, may ibon. So ano yung bahagi na para doon sa naghahandog? Anong bahagi doon sa maghahandog dahil siya ay may kasalanan? No? Maghahandog siya pang kapayapaan. Okay? So, sa panahon ngayon, tayo na yun. Okay? Pangalawa, ang sabi dito, ang sabi doon, let there always be fire on the altar and it should never be allowed to die. Ang sabi sa verse 13, no? Dito tayo magtatagal, sabi, lagi dapat merong apoy doon sa altar. No? At hindi yun pwede, at hindi pwedeng hahayaan, hindi pahihintulutan na dapat mamatay. Dapat laging, nagniningas o merong apoy. Okay, yun yung pinakalas, yung pinaka-importante sa lahat. Kasi kahit nakasalawal ng ganito, nakasuot ng lino, may ganito, pero pinaka-highlights na sinabi doon, di ba? Mula verse 12 and then sa chapter 13, ang sinabi doon, kumbaga, huwag niyong hahayaan na mamatay yung apoy doon sa altar. At hindi siya dapat mamatay. Di ba? So kung isipin natin, talagang inano ng Panginoon na bawat paghahandog, may handog doon, tuloy-tuloy lang. Okay? So dapat hanggang kinaumagahan. Kaya nga may palitan yan sila eh. Di ba? Naalala niyo sa panahon ni Jesus? Sino yung asawa ni Elizabeth? Ha? Yung papa ni John. John the Baptist. Sige, assignment niya yan, ha? Nasa yung testament na. Bawat sacerdote kasi that time, nilalagyan lang ng iba may bola sila sa paa, tapos may chain. Pag hindi na yung kumakalimbang, ibig sabihin, namatay ka doon. So, nagsasalitan yan sila. Hindi lang ang trabaho nila mag-alay. Kung hindi, ang isa pa nilang trabaho, panatilihin yung apoy. Okay, bagamat nasa New Testament nasa New Testament na sila noon, ganun pa rin yung kanilang trabaho. Okay? Hindi lang basta maghandog, kailangan yung apoy hindi mamamatay. Kasi so, ikaw naka-duty doon, sabihin mo dalawa pa kayo naka-duty, di ba? Kasi nung time nila, merong isang priest, parang taunan lang papasok para maghandog. Pero iba pa, yung nagpapatuloy na kailangan hindi mamamatay doon yung apoy. At ito ang sabi dito. Sabi, if we think carefully, the fire should not be kept because there is an offering to be made. Kung pag-iisipan natin mabuti, na bakit kailangan panitilihin yung apoy? Kasi merong laging hinahandog. Sa tingin nyo, pananatilihin nila yung apoy, hindi handog ang tawag doon. Naiisip, bakit kailangan laging may apoy? Kasi may laging inihahandog
handog. At pag meron nakalagay doon, dapat tuloy-tuloy yung apoy. So, isipin natin, di ba, hindi sinabi ni Lord, magpaningas lang kayo. Panitilihin nyo lang yung apoy ng wala. Kundi sa verse 12, sabi pa niya, ihanay ninyo. Ibig sabihin, may mga nakalagay doon sa altar. Kaya kailangan panatilihin yung apoy. May hinahandog. Okay, naiintindihan po ba? Ayan. So, yung title na pag-uusapan natin, no? Basa nga ho. Anong title ho natin? Pakibasa. Paradise where sacrifice ends. Okay. Ang apoy ay mamamatay kapag tumigil na ang paghahandog. Kung ilalagay mo ang sarili natin, ang mga sarili natin doon, ang sabi, diba, mawawala yung apoy natin pag tumigil na tayo ihandog yung ating mga sarili. Naintindihan? Bakit ba minsan nagtataka, Christian ka ba? Kaya hindi ako on fire. Isa lang ang tanong, lagi mo bang sinusurrender? Diba? Pero ang ginamit kasi dito, lagi mo bang inihahandog, iniaalay, ino-offer ang sarili mo sa Panginoon? Bakit sila naghahandog? That time? Para kay Lord. Diba? Bakit may paghandog? Para si pagpapatawad ng kasalanan nila noon. Kasi napa si Jesus noon. Pero ngayon, tayo na mismo. Inaalay natin ang mga sarili natin sa Panginoon. Bilang handog, haing buhay. Diba? Hindi pwede na mainit ka sa pananampalataya nang hindi mo sinosurrender at ino-offer sinasacrifice without sacrificing yourself to the Lord. Tapos sasabihin natin, on fire ako sa Lord. Mainit ako sa paglilingkod sa Kanya. Hindi pwede. Nagigets? Kaya ang title ng pag-uusapan natin, kapag namatay yung apoy. Tanong dyan, bakit namatay? Bakit kaya namatay? Dahil ba walang nagbabantay? O wala nang naghahandog? Namatay? Dahil hindi na naghahandog. Diba? Fire dies were sacrificed. Namamatay ang apoy kapag wala nang naghahandog. Bakit may apoy pa yan? Wala, nagpapaningas lang kami, malamig, December na eh. Pwede ba sabihin ng mga sacerdote, sabi ni Moses, ba't kayo nandyan? Wala lang, Moses, mainit. Masarap malamig eh, masarap magpainit-init. Kaya sila nandun kasi may nakahandog at kailangan tuloy-tuloy ang apoy. Kaya minsan tatanungin mo sa sarili mo, bakit kaya hindi ko na nagagawa yung mga dati kong gawain sa Panginoon? Bakit parang hindi na ako on fire pag naglilingkod? Bakit hindi na ako on fire pag dumadalo ng mga gawain? Bakit hindi na ako on fire parang hindi na ako mainit sa mga bagay na nakakapagpasaya sa Panginoon? Kasi nga, wala nang paghahandog. So, ang paghahandog, hindi lang, naghandog naman ako, pastor, na sarili ko. Way back 5 years ago. Bakit tuloy-tuloy yung apoy? Kasi may nakahandog. Naintindihan? Kaya ang title natin, Paradise where sacrifice ends. Tignan mo yung sarili mo. Tignan mo yung katabi mo. Nag-aapoy pa ba yan? Grabe apoy. Init. Super init. Ayan. So sabi nga nun dito, ano yung dapat natin maintindihan? Minsan, hindi lang natin naiintindihan eh. Magkaiba yung di natin naiintindihan sa ayaw natin talagang intindihin. Diba? Hindi porket, matalino ako eh. Maraming matatalino pero hindi talaga nakakaintindi. Diba? Meron naman, hindi siya magaling sa ganito, pero pag sinabihan mo, naiintindihan niya, naunawaan niya.
So minsan ganun tayo. Sa sobra nating daming alam, hindi na tayo makaunawa. Hindi na natin maintindihan. So ngayon, ang sabi dito, ano ba yung dapat nating maunawaan? Patungkol dito, no? Sa pag-aaralan natin. Ang sabi, number 1, the altar is not just a place. It's a posture. Postura. Posture. Sabi, ang altar, para maintindihan natin, saan bang altar? Sa simbahan lang? Alala natin si David, nung kailangan niyang sumamba sa Panginoon, wala naman siya dun sa hakarian eh. At sa ibang lugar siya. Kaya nga, binili niya yung isang lugar, binili niya yung isang room, binili niya itong bagay na to. Sabi sa kanya nung huwag na po, mahal na hari. Ano sabi ni David? Hindi ako naghahandog ng walang halaga sa akin. So, ibig sabihin, hindi pinag-uusapan dito na altar, yung lugar lang. Di ba? Kaya nga sabi, the altar is not just a place, hindi lang lugar. Di ba? It's a posture. Ang sabi rito, postura. Yan, tagalogin natin. Ito ay tumutukoy, no? Ang pinag-uusapan natin is just a physical postura, physical na postura. Ang pinag-uusapan natin, ito ay tumutukoy sa isang saloobin o paraan ng pamumuhay na laging sumusuko sa Diyos at patuloy na inaalay ang sarili sa pagsamba. Kaya ibig sabihin, kung nasaan ka at nag-worship ka, then nandun yung altar. Ay, wala ako sa church, kaya magwawalwal ako. Wala namang altar dito. Hindi yon, hindi nga postura eh. Kung iisipin natin, it is a lifestyle. Kung nasaan ka, diba, at gusto mong katagpoy ng Panginoon, magiging altar mo. Diba? So, yung postura na sinasabi doon, hindi lang inisip natin, altar, dyan lang yun sa church. May tinatawag tayong family altar. Ano yung family altar? Pag ang kayong pamilya ninyo, nagkakaroon kayo ng tinatawag na family devotion, and then you have a family altar. Kaya pag sinabi mo, halika, magkaroon tayo ng family altar. Sama-sama kayo. Sabihin, yun yung postura ng inyong pamilya. Pa? Hindi kapag wala kayo sa church, ang pamilya nyo, kilala yan. Ayan, pamilya na yan. Ay, grabe yan. Huwag mo tititigan yan. Tanggal ang isang mata mo. Bakit? Kung isipin natin, nagsisimula yung paghahandog nila dun sa altar. Diba? Pero sa panahon natin ngayon, diba? Nasa panahon natin ngayon, hindi natin pwede lang sabihin, dyan lang ako maghahandog. Kumakain kayo ng pamilya ninyo. Sama-sama kayo. Diba? At ang pinag-uusapan ninyo ay patungkol sa Panginoon. Nandun yung altar. It is a posture. Kung nasaan ka, kahit nasa sasakyan ka, nagbabiyahe ka, kasi hindi lang ang altar, it's not just a place. Bakit? Pag wala ka na dito sa church, ano ka na? Hindi ka na born again? Ano ka na? Anong tawag na sa'yo? Ha? Iba na po ako, pastor. Iba na ako pag wala ako sa church. Ganun ba? Hindi na po ako born again. Kaya yung altar na sinasabi rito, hindi lang tulugan. Yes, ito. Yung pinaka-altar natin dito. Dito bumababa ang presensya ng Lord. Dito unang bumababa. May devotion ka. Hindi ka nabababaan ng Panginoon? Bababaan ka. Kasi just a place. Ano to? Ito ay postura. Posture. Lifestyle. Nawala yun sa ating
Nagagalaw yata. Diba? Ang sabi rito, bawat buhay na tumatagal sa Panginoon, bawat buhay na tumatagal sa Panginoon ay yung nagpapanatili ng apoy. Nagpanatili ng apoy na kung saan ito'y nagliliyab. Sa lumang tipan, ang Diyos ang nagbigay ng apoy. Ngunit tungkulin ng mga saserdote na panatilihin na naglalagablab na apoy. Ngayon, hahanap ka ba ng saserdote? Uy, handog ko ang sarili ko, paglagablabin mo ako, ha? Ibig sabihin rin to, bawat ikaw, ako, bawat buhay na tumatagal sa Panginoon, bawat mananampalataya, bawat Kristiyano, no? Yung tumatagal yung buhay talaga sa paglilingkod, sa pananampalataya, yung nagpapanatili ng apoy. Hindi pwedeng sasabihin mo, paglinggo lang ako nag-iinit, paglinggo lang ako nagliliyap. Yung nagpapanatili. So, ibig sabihin, araw-araw, everyday, daily. Kung saan ito ay nagliliyap. Diba? Hindi naman pwedeng sinindihan mo ngayong linggo. Iniwanan mo. Nagliliyab pa yan. Ibig sabihin, nagpasa na ako ng Word of God ng Sunday, okay na yun hanggang linggo ulit. Nag-pray na ako ng Sunday, okay na yun. Mag-pray ako ulit pag church ko. Paano mananatili yung apoy? Kasama ng paghahandog dyan, ano ba yung mga ginagawa? Sila, pag nag-prepare ng hinahandog, yung mga ginagamit sa pampaling, kasi tayo, ano gagawin natin? Word of God. Diba? Constant prayer. Constant reading, Word of God. Yan yun eh. Kaya nagpapanatili ng apoy. Sa lumang tipan, diba? Ang Diyos ang nagbibigay ng apoy. Hanggang ngayon naman, ang Diyos, pag hinahandog na natin yung ating mga sarili sa Panginoon, ang Diyos, no? At ang Holy Spirit. Ha? Ano ginagawa ng Holy Spirit? Binababaan tayo. Pero, ang sabi dyan, tungkulin ng mga saserdote na manatili. Sa panahon ngayon, hindi mo natatawag sa saserdote, gusto ko maglagablab. Ikaw mismo sa sarili mo. Paano mo mapapanatili yung apoy na yan? Bantayan mo sarili mo. Bantayan natin ang bawat isa. Gusto natin tumagal sa buhay pananampalataya? Gusto natin tumagal sa paglilingkod sa Panginoon? Panatilihin yung apoy na nagliliyab. Hindi pwede, okay na to, pastor, yung liyab posporo. 1 piraso. Baka sabihin lang sa'yo ni Satanas, matulog ka na, wala pa ibang kapatiran. Matulog ka talaga. Liyab posporo eh. Diba yun, sinasabi ng mga pastor noon, pag liyab posporo yan, ay, tamaan lang ng preaching yan, hindi na yan babalik sa susunod na linggo. Paano? Liyab posporo lang yan eh. Diba? Sipin nyo na lang, naghahandog mo sarili mo, tapos ang i-expect mo lang na, ang inaasahan mo, magliliyab ka. Diba? Pero ang paghandog mo sa sarili mo, hindi maayos. Diba? Panay reklamo. Pero pupunta ka ng altar, Lord, maghahandog ako. Tapos hindi maayos ang sarili natin. Ating puso, yung asis, pupunta ka ng church. Paano ang iniisip mo? Pupunta ka ng church, isipin mo yung ulam nyo mamayang tanghali. Paano mo mahandog sarili mo yan? Taka sa church. Kung ano-anong iisipin mo rin sa kapatid mo sa Panginoon, paano ka makapagandog ng sarili niya? Diba? Inihahanda ang sarili. Kasi kung sa paghahanda pa lang ng sarili, sa paghandog, hindi na natin magawa sa pagpapanatili pa ng apoy. Diba? Kasi yung pagpapanatili ng apoy, araw-araw yan.
So, ibig sabihin, dyan na papasok yung lifestyle natin bilang Kristiyano. At doon na papasok yung sinasabing postura. Na kapag wala ka na ba doon sa altar, talaga bang nahahandog mo pa rin yung sarili mo ng tuloy-tuloy na nagniningas yung apoy. So, ang mahirap, pag nasa ibang, di ba? Yung lugar na sinasabi rito, hindi lang to lugar, na literal. Kapag napupunta na tayo sa iba't ibang sitwasyon ng buhay, talaga bang naihahandog pa ba natin yung mga sarili natin? O baka may pang-substitute na tayo. Di ba? O huwag ka na gumamit yan. Di ba? Ito na lang. Alam nyo, kahit kailan, hindi pwedeng magkaroon ng substitute. No? Ng kapalit ang salita ng Panginoon. Di ba? O hindi na yung uso devotion na yan. Lumang style na yan. Pag namin katabi mo, habang sinasabi ko, di na usang devotion. Lumang style na yan. Tama na yung FB scroll ka lang, makabasa ka lang dyan, okay na yan. Pwede yung konting pakinig lang sa YouTube, okay na yan. Huwag ka lang magpalalim pa ng salita ni Lord. Sakto na nakabasa ka ng quotation. Love wins, okay na yan. Love wins, ang lupit, ang lalim, di ba? Sa unang dinig, ang ganda, talagang pakinggan. Pero pag inaral mo, tapos tatanungin mo Lord, bakit ganito? Parang wala akong gana sa mga gawain mo. Tamad ako mag-church, tamad ako magdadano. And then, nag-i-start ka na. Hindi kasi maganda dun sa church. Ano to? May miyembro kami, 2. Hindi ko gusto, 2 kambing. Buti pa yung kambing, nakikinig yung nag-i-amen. Amen! Di ba? Pag nasa impyerno na, sabi mo ng pakinggan ko, pretty. Pag nasa impyerno ka na, hindi mo na mapapansin yung mga dati mo napapansin. Kasi pukus ka na sa nararamdaman mong sakit. Kaya pag nandito sa church, focus ka sa Panginoon. Pag mong intindihin yung mga makakapagpahinto sa pananampalataya mo. Diba? Ihandog mo yung sarili mo palagi sa Lord. Hindi ka naman kung kanino naghahandog sa Panginoon eh. Diba? Kasi walang pwedeng pumalit doon, walang substitution, walang substitute. Word of God, hindi ako mahilig mag-Bible reading. Hindi ako mahilig mag-ganito. Kaya nga di ba, kahit digital lang ang daming apps niyan ng cellphone mo, walang Bible. Diba? May mga laro, may mga apps, mga beauty tips, how to look younger 10 years. Diba? How to found, paano paibigin si crush, paano pahulugin ang loob, ang daming apps. Diba? Sa mga medyo, medyo nakakaintindi na, magano tayo. Diba? Mga apps ng, baka makita natin dito si Rise Shining Armor. Ito batang-bata. 18, pwede yan. Ay, di, lang. Diba? Tapos gusto mo mag-apoy, sinasabi. Diba? Gusto natin mag-apoy. Iaalay sarili natin. Pero yung makakapagpa-apoy sa atin, pinapalitan natin na kung ano-ano. Minsan, tayo, mga devotion tamad eh. Nakahiga, wala naman sakit. Para nag-meditate, pero totoo, tulog talaga. Ayaw man lang tumayo, mupo. Diba? Kapag-cellphone mo, nandiyan yung Bible, di magbasa ka. Diba? Ano pa yung sinasabi? Hindi yung, diba? Okay na tayo sa mga reels. Okay yan, nakikinood tayo, walang problema dyan. YouTube tayo, okay lang. Pero, ano ba yung sinasabi sa'yo ng Panginoon? Ha?
Awit. Pawit naman tayo pag nagde-devotion. Bakit? Di ba? Patugtog po ako. Di magpatugtog ka. Di ba? Tama ba? Na walang substitute yung mga bagay na nakakapagpanatili ng apoy natin. Kasi hindi yan magnanatiling naglalagablab kung papalitan natin. Diba? Sabihin mo sa katabi mo, huwag mong palitan. Kaya ka hindi nag-aapoy, palit ka ng palit eh. Kung ano yung sinabi ng Bible, yun na yun. Huwag mong palitan ng mga ideolohiya mo, ng mga pananaw mo, ng mga kaisipan mo sa buhay, prinsipyo mo. Prinsipyo mo, wala naman sa Bible, wala kwenta yan. Naglalagablab ako kasi maganda ang prinsipyo ko. Kung anong gusto ko, yun ang gagawin ko. Ako si super init. Mahirap yung akala mong may lagnat ka pero wala ka palang lagnat. May lagnat ako. Di ka naman mainit. Nasa loob. Walang Kristiyanong nag-aapoy na ang apoy na, diba, hindi mo mararamdaman, hindi nakikita. Sabi, mainit ako, pastor. Oo, mainit na ulo ko din sa'yo. Walang kunwaring init. Walang kunyaring nagliliyab. Nakikita yan. Tignan mo yung katabi mo. Nagliliyab ba yan? Bigyan mo ng Bio Jessie. Di ba hindi mo natin mapipeke yan eh. Kaya kung ano yung ginagawa natin sa araw-araw, yun ang magpapanatili ng apoy natin. Kasi kahit ihandog mo mga sarili natin, kung taliwas sa ginagawa natin, hindi magtutuloy ang apoy sa buhay natin. Pangalawa, basa po. Your love for God must be sustained by discipline and intimacy. That's why you're on fire. Sino rin yung nasabihan na uy, grabe yan, on fire ka ha? Mahirap maging on fire nang hindi disiplinado. Mahirap. Hindi pwedeng wala kang disiplina, sasabihin, on fire ako, wala kang disiplina. Your love for God. Yung pagmamahal mo sa Panginoon must be sustained by discipline and intimacy. Hindi natin pwede sabihin, mahal ko si Lord. Pero wala tayong disiplina. Alam niyo, intimacy, yung ganito kayo ni Lord, ganito kayo ni Jesus. Intimate. Ganyan ang closeness niyo. Na parang pag nagpe-pray ka, nandyan lang sa sarap mo kausap. Kapag kausap mo ba ang Panginoon, harap-harapan, tingin mo, hindi ka magiging on fire. Bira. Diyan na si Lord, pag nagpe-pray ka, parang mukhaan na kayong dalawa ni Lord. Yung mga on fire, hindi yan yung pag umambon, hindi nadadalo. Yung pag lumamig, dito na lang ako online. Malamig. Yan talaga nagpapakita ng pagmamahal kay Lord kasi on fire daw siya eh. Anak na love niya si Lord. Lalo nang minamahal.
Hindi yan pag yung tinamad, pag linggo, hindi natutuloy. Sinabihan lang ng kaaway, kaya dumato. Ay, oo nga. Meron niyang disiplina. Meron niyang intimacy. Sabi dito, sa verse, aking anak, ang aking saway ni Yahweh ay huwag mong mamaliitin. At ang kanyang pagtutuwid ay huwag mong itakwid. Pagkat lahat ng mahal niya itinatama ng daan tulad ng anak na minamahal, sinasaway ng magulang. On fire, pero ayaw mong padisiplina? No yan. Kapatid. Ha? Malinaw na malinaw sa salita ni Lord. Pag mahal ni Lord, tinutuwid. Lord, mahal kita. Ano yung mas kapanipaniwala? Yung mahal mo si Lord o yung mahal tayo ng Panginoon? Oh. Mahal ko si Lord. Sabi ng ayaw magpakorek. Oh. Pag minamahal ni Lord, tinutuwid niya. Imposible maging close kayo ni Lord nang hindi ka nagpapatuwid, hindi ka nagpapakorek. Diba? Pwede mong sabihin sa akin, close kami ni Lord. Ano mo sabihin sa akin? Nasa iyo, personal na relationship mo yan sa Panginoon eh. Pero makikita at makikita yan. Diba? Saan? Kung nagpapatuwid ka talaga sa Kanya. Kaya yung nagsasabing on fire yan, hindi lang basta sasabi lang, on fire. Itinutuwid dyan ng Panginoon. Ganyan sila ni Lord. Yung pagmamahal niya na sinasabi, mahal ko ang Panginoon. Ang nagsosustain doon. Diba? Yung, discipline and intimacy. Sa Bible, lahat nang talagang naglingkod sa Panginoon, sinabi nila, susunod ako, Lord, love kita. Nakatikim ng pagtutuwid sa Panginoon. Ang Panginoon na mahal ang tao. Sino bang unang taong ginawa ng Panginoon? Diba si Adan? Kaya ba kinuha sa tadyang ni Adan? Nung nagkasala. Pinaalis lang sa hardin. Pero nakaplano na magkakaroon ng redemption. Diba? Yung fall of man, yung pagkahulog ng tao sa kasalanan. Panginoon, gumawa ng kaparaan na pumunta si Jesus, namatay para sa atin, pinako sa krus. Diba? Dinisiplina niya pa rin ng tao. Sige, part ng pagdidisiplina, ngayon yung babae. Diba? Pag mga anak, mahirapan na. O kayong mga lalaki. Diba? Lahat ng kakainin nyo, pagpapagulo, pagbubungkalan nyo ng, pagbubungkal kayo ng lupa. May disiplina, pero mahal pa rin ni Lord. So, paano nasabi na mahal ni Lord? O, bakit nagkaroon ng John 3:16? Bakit pa kailangan bumaba si Jesus mamatay? Kasi mahal tayo ng Diyos Ama. At pinakita niya sa pagmamahal na yon sa pamamagitan ni Jesus Christ. Kaya ang mahal ng Panginoon, itinutuwid yan. At ang nagmamahal sa Panginoon, minamahal ang kanyang katuwiran. Minamahal ang pagdidisiplina ng Panginoon. Hindi yung dinisiplina ka. Hindi naman ako ganyan Hindi ako ganito eh. Hindi mo talaga mahal ang Panginoon kasi hindi mo minamahal ang pagtutuwid niya. Kaya pansinin nyo, yung dinidisiplina, yung nagsasabing mahal niya ang Panginoon na nagpapadisiplina siya sa Panginoon, maniwala kayo on fire yan. Hindi yan, on fire ako kahit wala na akong disiplina. Hindi na ako disiplinahin, hindi na ako ikunik. On fire, baka nilalagnat ka lang. Kahit tanongin yung katabi mo, may tarangkaso ka siguro. Ay, tarangkaso ba tayo? Ha? Mahal mo ang Panginoon? Magpadisiplina ka. Magpadisiplina tayo. Gusto mo maging on fire? Gusto mo natin maging on fire? Gusto natin maging ganyan tayo sa Panginoon? Magpadisiplina tayo. Kaya namamatay yung apoy eh.
Kasi ayaw na ng disiplina. Pansinin niya, pag hindi nagpapa-correct, hindi nagpapatuwid sa Panginoon, namamatay ang apoy. Mahirap yung ihandog ang sarili niyang napipilitan lang. Lord, ano ba yun? Ako na naman mali? Ako? Ano naman itutuwid sa akin? Habang nandito pa tayo sa lupa, tandaan mo, hindi titigil ang pagtutuwid ng Panginoon sa atin. Maliban na lang kung siguro perfect ka na. Perfect na tayo. Perfect na ako, perfect ka na, yan, wala na. Hindi eh. Diba? Pag gusto natin ihandog ang sarili natin sa Panginoon, di ba nung panahon nila, dapat walang yung paa, walang sakit, dapat walang ganito. Hindi naghahandog ng walang halaga. Lord, talaga bang kailangan kong alisin to? Kailangan kong magbaguhin to para ihandog tong sarili ko? Yes! Hindi pwedeng ihandog natin yung sarili natin sa Panginoon na may pride tayo. Sabi po dyan, pakibasa nga po. Hindi mo mapapanatili ang apoy sa pamamagitan lamang ng pagdalo kapag linggo. Small group o mga events. Mapapanatili mo ito sa pamamagitan ng buhay na laging nasa presensya ng Diyos. Ang buhay ba natin lagi nasa presensya ng Diyos? Yes! Baka akala natin, pwede na yan. Church naman ako. Nakita naman ako ng leader ko, nakita naman ako ni pastor, nakita ako ng kapatiran. Ma-attend naman ako ng small group. Yung mga tamad, umattend ng small group. Tingnan mo yung katabi mo, kung tamad ba umattend ng small group yan. May gawain kayo marami akong ginagawa. Sabi nung tinatamad. Tingnan mo yung katabi mo. Marami lang ginagawa. Pero sa totoo lang, wala kang laban sa taong tamad kahit wala yung ginagawa. Wala kang laban dyan. At lahat naman tayo nagkakaroon ng katamaran. Pero wag naman natin gawing habit. Wag naman tayong in character. Diba? Pag may event lang, buhay na buhay. Diba? Ano sabi dyan? Mapapanatili mo ito sa pamamagitan ng buhay na lagi nasa presensya ng Diyos, yung relasyon sa Panginoon. Yung umaga pa lang, hinahanap mo na yung presence ni Lord. Bago ka matulog, sasabi mo, Lord, kahit pagod na, nakaiga na ako, thank you po. Buhay na nasa presensya ng Diyos. Gusto mo masustain Doon tayo sa presensya ng Lord. Diba? Gusto natin ang presensya ng Panginoon, pero ayaw natin doon mag-alay ng oras. Ayaw natin doon mag-alay ng panahon. Gusto mo ba, tatagal ka sa church? Dito sa bahay-sambahan natin, ang tawag lang sa'yo, Sunday goer. Wala namang problema kung lumating ka ng small group, pero yung hindi ka na nagnanasa, na makapag-church, iba rin yun. Iba rin yung nag-church ka, pero hindi ka nagnanasa, makapag-serve. Diba? Iba rin yun, na kapag may event lang, doon ka lang present. Hindi yun Hindi tatanungin ni Lord, ilang beses kang dumano, diba? Ilang events yung napuntahan mo, gaano ka kasipag dumano sa small group. Bakit? Hindi mo rin naman magagawa yan Hindi ka magiging consistent doon. Bakit? May kulang sa buhay mo. At yun yung presensya ng Panginoon. Alam mo bakit yung iba, kahit sobrang busy, may mga ginagawa, bakit nakakadalo sa mga small group nila? Simple lang. Kasi ang tunay na nagmamahal, gumagawa yan ng oras.
Yan ang isa sa mga bagay na natutunan ko. No? Doon sa mga naunang naglilingkod sa akin. Bakit kaya ito pa? Wala pa tong pamilya? May pamilya naman. Wala pa tong ginagawa sa kanila. No? Doon ako na-review. Ang ibig sabihin lang niya, pag nagmamahal ka sa Panginoon, gumagawa ng oras. Hindi idadahilan mo yung wala ka ng oras. Marami kang oras sa ganito, pero sa mga bagay na nakakapagpasaya sa Panginoon, hindi mo may bibigyan ng oras. Diba, isipin mo mabuti, hindi ka nakakadalo ng ganito. Lord, paano po kaya ako Hindi naman tayo makakabawi eh. Paano po kaya hindi ko mapapabayaan yung ganito? Gawa ka ng oras. Nagagawan mo yung ibang, di ba? Yung ibang mga bagay nagagawa natin ng oras, pero yung nakakapagpasaya sa Panginoon, hindi natin nagagawan. Tapos sasabihin mo, Lord, love po kita. Pag tinanong kaya tayo ng Panginoon na yun, kailan mo talaga binigay ang oras mo sa akin? Yung totoo. Kailan ka talaga nasa presensya ko? Kaya pag dumating yung time, may tinatawag na ligligan sa pananampalataya, ang bilis mo wala sa church. Wala naman talagang oras sa Panginoon eh. May oras lang. Pero hindi talaga sa Panginoon. Diba? Kaya hindi matatawag talaga na on fire. Diba? Paano mo makikilala? Diba? Pag umiibig ka, paano mo makikilala yung isang tao? Bigyan mo ng oras na kilalanin siya. Diba? Yun ang totoo eh. Paano mo makikilala ang Panginoon? Basahin mo yung salita ng Lord. Doon mo makikilala kung sino mo ang Panginoon. Bigyan mo ng time. Kaya nga may quiet time, may devotion time. Kasi doon mo makikilala ang Panginoon. Hindi meron lalapit sa'yo dyan. Hoy, ikaw. Ikaw, personal mismo. Bukod sa nakikinig ka ng mga, diba? Nag-scroll ka, nag-YouTube naman po ako. Hindi lang doon. Personal mo kinikilala ang Diyos dahil ang pakikipagrelasyon sa Panginoon, personal. Kaya nga pag bumababa ang presensya ng Panginoon sa'yo, napupuspos ka, nag-aapoy ka, nagliliyot ka. Hindi mo pwedeng sabihin, gusto mong ialay ang sarili mo sa Diyos, gusto mong ihandog, gusto natin ihandog ang sarili natin sa Panginoon. Pero hindi tayo nagbibigay ng oras. Hindi tayo magiging gano'n ng Panginoon. Naintindihan po ba mga kapatid? Di ba, alam mo namang ayaw ko ng ganito, bakit ito pa rin yung binili mo? Di ba, ang hirap nun, di ba? May magkasintahan kayo all throughout ng pagsasama ninyong dalawa bilang magkasintahan. Alam mo, ayaw niya ng manggang matamis. Ang gusto niya maasim. Diba? Mainis siya pag binilan mo ng manggang matamis. Ang gusto nga maasim. Diba? Ang tagal na natin. 4 years na tayo. Hindi mo pa rin alam kung anong gusto kong mangga. Diba? Mahirap yun. Ibig sabihin, hindi mo talaga siya binibigyan ng time na kilalanin. O hindi mo binibigyan ng oras na talagang malaman yung mga bagay na ayaw at gusto niya. Wala tayong time. Mahirap yun. Ganun. Mas lalo na sa Panginoon. Diba? Kaya lagi niyong tatandaan, yung tunay na nagmamahal, gumagawa yan ng oras. Wala yung excuses. At kaakibat nun, nagsasacrifice yan. Tandaan natin, walang mga substitute na bagay
no, na makakapagpasaya sa Panginoon, kundi nandito na sa Bible. Ano ba nakakapagpangiti sa Lord? Ano ba yung nakakagalak sa Panginoon? Nandito yan sa Bible. Walang substitute doon. Walang pwedeng pumanin. Ay baka matuwa si Lord pag nagtitwerk-twerk na ako. Ay magkakatumbling ka dyan. Tingnan mo yung katabi mo kung pwede na palitan yan. Pwede na? Oh. Next po, ang sabi dyan, pakibasa. With your walk of faith, your fire must be daily, not seasonal. Para tumagal daw po tayo sa paglakad sa ating pananampalataya. Dapat daw yung apoy araw-araw, hindi seasonal. Seasonal ba ako? O pang araw-araw? Para tumagal sa pananampalataya at hindi mo maisip, pag dumating yung pagsubok, dumating, ayaw ko na! Quit muna ako! Hinto na muna ako! Wala nang apoy. Bakit? Yung apoy kasi ginawa lang seasonal. Maibit. Ay, maapoy ako. Ay, hindi po gano'n. Walang mananampalataya na tumagal na seasonal. Ay, ako, attend ako 1 month. Tapos 3 months akong wala. Magde-devotion ako ngayong buwan, Tapos 2 buwan akong di magde-devotion. Seasonal na nga lang. Kaya pag tinanong mo, bakit di naka-attend? Bakit di naka-ganyan? Nanghina. Bakit nanghina? Lahat naman tayo na dumarating sa panghihina. Ang tanong ba, pag nanghina, gusto ba natin yung tuloy-tuloy? Nanghina ako, tuloy-tuloy ko na to. Tingnan mo yung katabi mo. Pag nanghina, gusto tuloy-tuloy, ayaw man lang nakaran yung faith. Leader, nanghihina ako. Pastor, nanghihina ako. Tuloy-tuloy ko na, 3 years. Huwag mo patayin yung apoy, nanghihina ka. Hindi magpainit ka sa Panginoon. Nanghihina ka na nga Tapos kung ano-ano pa mga ginagawa mo, lalong panghihina. Pag mahina, lapit sa source. Nanghihina kailangan ng kalakasan, di humingi sa Panginoon. Lahat tayo nanghihina. Kahit paano sabihin ng leader mo, ng pastor mo sa'yo, kung ikaw sa sarili mo gusto mo lagi kang mahina, pagpira, hindi ka nalalakas. Dahil niyakap mo na yung kahinaan. Kasi po ako ganito ako Ako po si ganito, ako po si ganyan. Hindi kasi ganon. Alamin mo kung anong posisyon mo sa harap mo sa Panginoon, kung sino ka. Ikaw ay anak ng Diyos. Tagasunod ka ni Kristo. Tapos ang laki mo, mahina ako. Ako si mahina. Ako si brother mahina. Palitan natin pangalan mo, Sister Mahina. Ito na pala si Sister Mahina. Bakit yan ang tawag sa kanya? Yan ang gusto niya. Yung laki siyang mahina, ayaw niya ng lalakas. Pero ang bukang bibig, ang gusto niya, ano daw siya? On fire. Pero mga ginagawa niya, yung pagpapahina lalo. Alam mo nang mahina ka na Hindi ka palalapit sa Panginoon. Ayaw mo papaguhin yung lifestyle mo. Diba? Kaya kaya minsan mahina ang isang Kristiyano dahil sa lifestyle niya. Alam nang mahina, ayaw magbukas ng ayaw magbasa ng salita ng Diyos. Mahina na, ayaw pa mag-pray. Ayaw pa mag-devote. Mahina na yan, Kung yung on fire nga, lagi gusto kausap ang Panginoon, nagpe-pray, nagbabasa nun. Tapos tayo na nanghihina, wala tayong gagawin.
Eh, mahirapan tayo lumakad yan sa pananampalataya pag namatay yung apoy. Eh, pag itinanong ka, kamusta? Eto, mahina. Kinamusta mo ng ilang buwan, kamusta ka na? Eto, hinanghina. Nung sinamun na kamusta mo, kamusta ka na? Wala na. Eh, wala na talaga eh. Diba? Mahirap maghandog ng isip mo, lagi kang mahina. Lord, lahat iaalay ko, kalakasan ko, kahinaan ko, i-offer ko sa'yo kasi ikaw yan. Alam mo ba kapag di mo tayo makapagtago sa Panginoon, Lord, hindi po ako mahina. Mahina tayo. Yan ang totoo. Diba? Sabi ni Paul, yung lakas niya galing sa Panginoon. Alam mo namang mahina ka, ginagawa mo pa, ang iniisip mo pa, ang ilalagay mo sa puso mo yung mga bagay na makakapagpahina sa'yo at makakapatay dun sa apoy. O hindi ka ba naman diba? So, mapangit sabihin yung word na yun Diba? Pero minsan parang ang 80-80. Alam mo nang mahina, ito na yun, alam mo mahina ka. Yun pa yung pakikinggan mo pa yung mga mahina ka na ayaw mo pa tamad ako mag-Bible read, hindi ka na yung na lang, yung pinakikinggan sa cellphone. Mahina ka na, mga pinanonood mo pa, mga negatibo. Yung mga inodilihiya mo pa, yung mga prinsipyo mo, yung mga walang kakwenta-kwenta, na makakapagpahina sa'yo, makakapatay dun sa apoy. Oh. Payag ka, Kristiyano ka, tuwing December ka lang, on fire? O, pag January to November, ka? On call? On freezer? Ha? On freezer? Pastor, hindi naman lagi. Yes, hindi laging on fire. Totoo yan. Hindi laging on fire, may panahon. Diba? Papanghinain ka ng sitwasyon, ng mga pangyayari. Diba? Yung mga bills, nakakapanghina yan. Nakakapanghina yan. Totoo yan. Makita mo yung bill, mga bayarin yun, buwan-buwan, nakakapanghina yan. Pero sabi ng Panginoon, sabi doon ni Paul, His grace is sufficient for me. Totoo ba yan, Pastor? Sinabi, basa ka kasi ng Bible. Mahina ka na Puro ka pa Facebook. Mahina ka na, sige ka pa YouTube. Diba? Mahina na nga tayo Ang ginagawa pa natin, yung mga bagay na hindi makakapagpalakas. Para tayong ewan minsan Lord, mahina ako. Ay, mahina, mag-pray ka. Mahina na nga tayo, mag-pray ka. Hindi mahina nga ako Ano gagawin natin? Mag-pray ka nga. Diba? Yung nakakaunawa, pag alam niyang mahina yan, pumupunta na yun dun sa altar niya. Sinusuko niya na lahat sa Panginoon. Lord, hindi ko to kontrolado. Hindi ko kontrolado yung may-ari ng Meralco. Pero ikaw ang may-ari ng lahat at kontrolado mo to, Panginoon. Diba? Nasaktan mo ako Nasaktan ka na. Anong gagawin natin? Yung mga nakapanakit ba sa'yo? Isa-isay natin? Yung nanakit ba sa'yo? Nangako, hindi naman bumalik. Ano pa natin? Andyan yung Bible, masagana ang mga pangako ng Panginoon. Yan ang magpalakas sa'yo. Hindi yung pinipilit natin lumakad sa pananampalataya na patay yung apoy. Mahirap yan, kapatid. Diba? Hindi kasi tayo seasonal. Baka tinanggap na natin na seasonal na Christian na, mahirap yan. O example natin, yung nagpapakulo ng tubig. Yung nagpapakulo ng tubig, hindi yan aapuyan ng 1 minute, okay na yan. Di ba? Gusto mo magpakulo dapat tuloy-tuloy.
Nawala ng gas, bibili ng gas, kinulang ng panggatong, kukuha ng panggatong, kasi gusto mo kumulo eh. Gusto ko lang, mag-init ako, magliyab yung pananampalataya sa Panginoon. Maraming pipigil dyan. Pero dahil ang goal mo, kumulo, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy ang apoy. Diba? Hindi yung, wala tayo magpakulo. Sabi nung nagkakaping-kapi ng kasama, kaping-kapi na. Bakit? Nawala ng apoy, oh. May tinatamad ako gatungan. Kaping-kapi na ako, eh. Sige, wag na. Sunod na lang. Daily. Daily po, kapatid, hindi tayo seasonal. Hindi pwedeng mainit ka ngayon, kasunod na araw hindi. Pwedeng hindi ka mainit ngayon, pero magdi-desire ka na maging mainit sa susunod. Hanggang sa lagi nang malagay sa isipan mo at sa puso mo, na lagi kong ihahandog ang sarili ko araw-araw. May mga negatibo man, may mga panghihina man, may gusto man sirain si Satanas sa buhay ko, Lord. Ay, surrender ko sa iyo, iaalay ko sa iyo. Hindi yun nanghihina na parang ang gusto mo pang kumonsulta kay Satanas. Mahina ka na kay Satanas kapag si Satanas pa gusto mo konsultahin. Satanas, ano kaya? Tuloy na ko na to? Parang maganda yung offer mo eh. Ha? Pang jet ski holiday. Alam nyo, si Satanas, pag nangihina ka na, hindi ka niya na-opera nung parang ayaw mo, o-opera ka niyan, diba, i-clickbait ka na. Mukhang maganda. Diba? Hindi ka opera niya nung parang tutuloy mo yung magiging dahilan siya ng pangina mo. Hindi. Alam mo si Satan, i-over niyan, yung akala mo makakatulong sa panghihina mo, pero hindi pala. Pansinin niyo yung mga naghihiwalay. Bakit nagawa mo po sa akin? Naalala mo na nagaway tayo, sinumpot niya ako eh. Diba? Totoo yan. Sa mga pagkasama, totoo yan. Oh. Alam mo, kinurek ka lang ni Lord, nagtampo ka, ayoko na Satan kay Lord, sa'yo na lang ako, ganon. Iba ka kasi Satan eh, ang lupit mo. Kuhang-kuha mo yung mga kahilingan ko, yung mga kagustuhan ko. Kung hindi si Lord ang nagpapasaya sa iyo, ay hindi ko na alam kung sino pang isang nagpapasaya. Anong sabi dyan? Bantayan mo. O, pakibasa nga. Bantayan mo, palakasin mo, alagaan mo. O, yung apoy yan. Akala nyo si Bebe time nyo, no? Si Bebe Labis nila. Hindi. Yung apoy. Bantayan mo, palakasin mo, alagaan mo. Hindi yung pabayaan mo, hayaan mo na lang. Huwag nang isipin yan. Ginaguard, inaalagaan. Tapos si Satan, bumubulong. Wala akong pakialam sa'yo. Yung apoy ko pananatili. Ano dapat hindi? Diyan si Satan. Welcome! Entertainin kita. Oh, ano sabi? Laging ialay ang sarili sa altar. Laging ialay sa Panginoon at hayaan mo pagningasin ng banal na Espiritu Santo ang iyong apoy. Nandiyan ang Holy Spirit. Nagre-remind. Nagkukonvict. Hayaan mo pag-apuyin ka ng Holy Spirit. Diba? Bantayan mo. Kaya nagkakaroon ng... Diba, sinabihan ko lang, alam mo, oh, sa lahat na nakita kong tao, oh, mga babae dito sa mundo, ikaw ang kakaiba. Sabi, bakit tatlo ba mata ko? Ha? Bantayan mo, kaya may sinasabing, guard your heart. Diba? Palakasin mo. O, paano mo palalakasin? Diba? Yung mga bagay na ginagawa natin. Ang Bible, mag-pray ka,
makipag-fellowship ka, palalakasin. Alagaan mo, hindi mo pababayaan. Hindi yung alam mo nangihina ka na, okay lang yan, nandiyan naman si Satanas. Oh. Kung ayaw mo sa ano yun, pag ayaw mo sa akin, Lord, doon na ako kay Satanas. Ganon? Alagaan natin, Lord, yung apoy, Lord. Pagningasin mo, Holy Spirit, tulungan mo ako pagningasin. Hindi yung pababayaan. Naku, tinitira ako ni Satanas. Go, Satan! Magtatagumpay ka. Ganon? Aalagaan para hindi mamatay. O kahit marami ng pagsubok, maraming problema, marami ka na niririnig. Pero ang mindset mo, kaisipan mo, hanggat nalulugod ang Panginoon sa ginagawa ko, hindi ako titigil. Aalagaan ko itong apoy na ito. Ako ano-ano nang sinasabi sa'yo. Diba? Kumbaga sa digmaan, sugat-sugat ka na. Pero dahil kailangan may alagaan, hindi mo hinahayaan. Diba? Paano mo maalagaan? Lagi kang tulog. Lagi kang busy. Marami kang rason, maraming dahilan palagi. Tapos nung napabayaan mo na at nawala, tatanungin mo, ano kaya nangyari? Bakit ganun? Bakit ganyan? Hindi na alagaan eh. Diba? Sino rito yung gusto makipagrelasyon, sabi, wag mo akong alagaan, kaya ko sarili ko, diba? Ang gusto yung medyo baby-baby din siya. Diba? Gusto nga ng mga babae, gusto na ng mga princess treatment sila eh. Diba? Tapos ikaw, kasabi, diba? Ang pinag-uusapan natin dito, yung apoy, tapos hindi mo rin naalagaan. Laging ialay ang sarili sa altar. Laging inihandog. Kasi pag tumigil ang paghahandog, titigil ang apoy. Andiyan ang Holy Spirit. Sabi dyan sa ating, sabi dito, may tanong, seasonal Christian ka ba? Ano yung sarili mo? Seasonal Christian ba ako? Siguro, pastor, hindi ka nakaranas ng problema ng pagsubok. Kaya ganyan ang tanong mo. Walang Kristiyanong hindi nakaranas ng pagsubok. Ang tanong lang natin, seasonal ba tayo? Grabe siya, oh. Sobrang apoy niya nung May. Wala na, tapos na, okay na yun. Basta nung May, nag-apoy siya, nagliyab siya. Hindi na pwede mo sabihin, good for 5 years, nag-apoy na yan. Hindi tayo seasonal Christian. Araw-araw, born again Christian po tayo. Yung apoy, yun nga eh, pipilitin at pipilitin niya ni Satan, mawala ang apoy sa atin. Ang tanong, gusto ba natin mawala yan? Pag nawala yan, magiging seasonal Christian tayo. Pag gusto mo lang umaten, trip-trip lang, ay parang gusto ko ngayon dumalo sa gawain ni Lord. So mayroon kang choice na hindi tayo dadalo. Binibigyan mo ang sarili mo ng pagpipilian na hindi naman dapat. Aba, iba klase ang talino mo Pang out of this world. Kristiyano ka, natural. May option ba tayo na hindi mag-pray? Ano kaya, magpe-pray ako hindi? Christian kayo, bakit kailangan mong bigyan ng option na hindi ka magpe-pray? Dapat magpe-pray. Magbabasa kaya ako ng Bible? O yung sa cellphone, yung nakikinig? Kasi pag nagbabasa, nakakatulog ako eh. Binibigyan mo ang sarili mo? Binibigyan mo ng chance na hindi makapakinig? Ang totoo, ang binibigyan mo ng chance doon si Satan. Natuluyang mamatay yung apoy. Ang pinag-uusapan kasi dyan, kung seasonal Christian. Pag seasonal, ganun yung gawain, ganun yung isip. Oy, may choice ako na magpalit sa gawain ni Lord. Talaga? May choice ako na hindi ko to gawin.
pero nakadikit sa'yo, Christian, na hindi naman yun ang gawain na gusto ng Panginoon. Ikaw lang, tayo lang ang nagbibigay ng choice sa mga bagay na wala naman dapat pagpipilian. May nakabasa ka ba dyan sa Bible? Oh, pwede mo akong, sabi ni Lord, pwede mo akong na akong hindi mahalin. Anong gusto palagi ng Panginoon? Mahalin siya. So binibigyan mo ng choice yung sarili mo na hindi mahalin si Lord. Ikaw na super mega advance mag-isip. Sipin mo tong mabuti. Nung iniligtas ba tayo ng Panginoon, sinabi niya ba, ang bihira, God the Father, Father, iniligtas ko tong mga to? Ito lang yung pabalita. Oh, bakit ko sumama pa to? Pero hindi ganun mag-isip ang Panginoon. For God so loved the world. Tapos ikaw papili-pili ka. Na para bang lahat sa buhay natin, lagi tayong may choice. Pero mo, ikakabuti na lang natin. Lalagyan mo pa ng choice. Lalagyan mo pa ng option. Pagbabasa ng Bible, makakabuti, makakasama. Makabuti. Kailan ba naging nakasama ang pagbabasa ng Bible? Diba? Simple lang, nilalagyan natin ang option. O yung mga bagay na dapat ginagawa natin kasi hindi naman nakakasama, o optionan mo pa. Dapat ba ako mag-pray? Diba? Kaya nagkakaroon ng seasonal Christian dahil dito sa ganitong kaisipan. Na para bang lagi yung mga excuses natin, yung mga reason natin dapat laging valid sa Panginoon. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi na tayo nahiya sa Panginoon. Nahiya pa ba yan? Nahiya pa ba? Pakitignan. Pakitignan yung katabi mo. Pakitignan. Nahihiya pa ba yan? Nahihiya pa ba tayo sa Panginoon? Na para bang yung ikabubuti natin, kailangan pa natin lagyan ng option kung gagawin pa natin o susundin. Alam na ng Panginoon kung ano yung makakabuti sa atin. Kaya may seasonal Christian. Kasi lahat nilalagyan na ng option. Kahit yung sinabi ng Panginoon na mabuti sa atin, lalagyan niya pa ng option. Sabi diyan, pakibasa po. You can go to church without sacrificing your life. But you cannot be on fire without sacrificing yourself. Totoo hindi. Pwede kang pumunta sa church. Pwede kang mag-church, pwede kang magsimba nang hindi inihahandog, hindi sinasacrifice ang buhay mo. May masabi lang. Sa term natin, yung mga mema lang, pwede yan. Pero hindi ka pwedeng mag-apoy nang hindi mo hinahandog ang sarili mo. Hindi mo pwedeng gawin yan. Nag-aapoy po ako. Nang hindi naghahandog, nag-aapoy nang walang paghahandog, ilalagnat ka lang kapatid. Hindi ka nag-aapoy. Diba? You cannot be on fire without sacrificing yourself. Na hindi mo inaalay ang sarili mo. Diba? Pag yung mga bagay na ayaw ng Panginoon sa'yo,
pero niyayakap mo pa rin at lagi yan ang sinasabi mo, eto ako eh. Ito na ako sa sarili ko. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin kayang isurrender. Kasi yung kaya lang mag-sacrifice, yung kayang isurrender kung ano nasa kanya. Mabuti man o masama, sinusurrender niya sa Panginoon. Kahit palagi kang perfect attendance, hindi yun sapat para mag-apoy ka sa pananampalataya mo sa Panginoon. Pag-apoy ang pagmamahal mo sa Panginoon, mag-apoy ang paglilingkod mo, hindi yun sapat. Kasi ang totoo, kailangan araw-araw natin inihahandog yung ating sarili sa Panginoon para tayo mag-apoy. Pag Monday to Saturday, tayo? Hindi tayo nag-aapoy? Pag Sunday, naglalagablab na? Ano yan? Seasonal? Ano yan? Pag gusto-gusto lang? Lord, pag-apoyin mo ako ha, ganitong araw, Tuesday, aapoy ako. Ganon? O, pag Wednesday, di mo muna po ako mag-aapoy. Ganon ba tayo? Pwede ba yun sa Panginoon? Sabi dyan, when you offer yourself more fully, you will fire up more intensely. Kapag lalo mo inihahandog, inaalay ang sarili mo sa Panginoon ng buo, mas lalo kang mag-aapoy ng gusto. Dahil kahit kailan, walang kalahating paghahandog. Laging ang paghahandog mo. Sinabi ba ni Jesus, sige, kukuha ko ng duplicate ko, yan ang mamamatay dyan sa cross, ha? Bubulungan ko na lang, sasabihin ko na lang ng mga gagawin na, pero ako, dito lang ako sa heaven. Ha? Sinabi ba ng Panginoon niya? Sinabi ba ni Jesus yan? O sinabi lang, kaluluwa ko, mabigat ang katawan ko, tinatamad ako, pumunta ka dun sa church, umupo ka ha, sa ganitong sabihin mo, wag kang uupuan ha, may nakaupo na dyan. Yung ba? Yung katawan natin wala doon, ang kaluluwang papupuntahin sa mga gawain, sa church. Pwede ba yun? Ano sabi? Mahalin mo ang Panginoon ng iyong buong puso, pag-iisip, diba? Kaluluwa. Lahat ng meron sa atin, lahat na kung sino tayo. Kaya hindi pwedeng naghahandog na maitinitira. Nagbibigay ka sa Panginoon pero yung isip mo, baka wala na kaming pagkain mamaya. Paano na lang kami? Paano na lang yung ganito? Huwag ka na magbigay, umupo ka na lang dyan. Baka mahirapan ka pa eh. Baka bigla kang atakihin sa puso. Pinagbibigay ka lang, bigla kang hinard attack. Babalito, may namatay dyan. Saan? Doon sa church dyan, sa may Dorpit Grace. Ano daw kinamatay? Sus, nung magbibigay, hinard attack. Bakit daw hinard attack? Bakit inatake daw? Ang daming iniisip eh. Hindi pa nga nakakapaglabas, iniisip na kagad yung pang 1 taon. Nagkuwenta, nung nagbibigay, biglang nagkwenta sa isip. Para nagsistuck. Kung syntax error yung utak mo bigla. Pero yung nagtatapat ka lang sa Lord, ha? Ibinabalik mo lang yung para sa Kanya. Wala pa yung offering. Nasa tithing ka pa lang. Nasa bahay ka pa lang ninyo, kinikwentahan mo ng Panginoon. Bibigay ko ito. Huwag ka na magbigay. Huwag na. Hindi yan makakapanatili para mag-apoy. Kasi alam nyo ang totoo, yung nag-aapoy, alam kung paano ang pagbibigay. Kasi kahit yung giving na mahirap gawin, nagagawa niya. Bakit? Nag-aapoy siya eh. Ibig sabihin, Lord, nag-aapoy ako, pero hindi ko ito bibigay ha. Fully. Hindi naman sinasabi ng saserdote, tapyasan mo isang paakin niya na, yung 3 palang yung ialay nyo dyan ha. Grabe na kayo, kakain-kainin nyo lang yan nila Aaron, nila Moses. Kayo lang makikinabang dyan. Hindi magdadala ka ng ganun ba, handugan natin ngayon dito, hayo. Bibigay mo dun sa
O ako yung ayahandog ko, bakit magtatubad, wala na itong ulo. O bakit ito na lang? Siyempre amin yan, dahil aawin namin yan. Ihawin namin yan, gagamitin na kasi magsisisig. Bere mo, pumapasok ka. Diba? Kaya nga sabi ng isang pastor yung mga nag-o-offering, tapos ang isip nila ay ganito. May kinabang lang dyan, pamilya ni pastor, si pastor, may kinabang lang dyan, mga leader, magkakainan sila. Huwag ka na maghanto. Huwag. Kasi nagkakasala ka lang sa Panginoon. Diba? Yung naghahandog sa Panginoon, walang na siyang ano kung ano ihandog na, basta ibibigay niya dahil mahal niya yung Panginoon. Diba? Tungkulin mo yun Diba? Tungkulin naman na ng palataya yun Diba? Hindi mo, wala, sila lang makikinabang. Ano mangyayari dito? Wala ka nang pakialam. Ibigay mo. Hindi ikaw ang nagkasala. Kung ginasta nila yan, hindi ikaw ang magkakasala. Pero nagbibigay ka, tapos rumirehistro sa utak mo, puro negatibo. Ako na nagsasabi, huwag ka nang magbigay. Kasi kahit kailan hindi ka mag-aapoy sa ganong kaisipan. Bakit punit yung 1,000? Para di nila mapakinabangan yan. Pwede bang gano'n yung isip? Fully. Lahat. Naalala ko isang pastor Diba? Naalala ko isang preaching, no? Isang pastor. Sabi niya, umaten siya ng gawain. Talaga. Dahil yung pera na dapat talaga ibibigay niya rin sa gawain, nagastos niya, na hindi naman dapat. Ngayon nag-pray siya, Lord, ano po yung meron ako na pwede kong ibigay ngayon doon? Kasi wala po hindi ko po, naano po ako, nagkamali po ako. Inano siya ng Panginoon? Wala. Wala. Hindi, gusto ko nga po magbigay. Anong pwedeng ipalit ko po? Wala. Naiyak siya. Kasi doon niya na-realize. No? Na hindi nagsabi ang ito doon niya na-realize na nung panahon ng Old Testament, walang sumasapat sa ikalilinis ng kasalanan ng tao, lagi lang tinatakpan. Kaya anong ginawa? Kailangan ni Jesus gawin yon. At wala nang pumalit kahit kailan sa ginawa ng Panginoon. Kaya sabi niya, yung mga gawain natin, dito na ang Panginoon naman na nagtatakda, ang Panginoon na naman nagbibigay. Huwag natin papalitan. Kahit pa tayo may program, naka-align ko sa Panginoon. Bakit natin ang pinag-uusapan? Kasi tandaan mo, hindi mo mapipeke ang sarili mo. Hindi, fully nabigay ko na sa Panginoon, na-sacrifice ko na. Sabi nung nagtatides, umiiyak. O bakit ka umiiyak? Siguro tears of joy yan. Di ulam namin to Yung pang-tides, di mo yung pang-ulam. Sa Panginoon yan. Yung maiiwan, yun yung dodoble ng Panginoon. Hindi yung para kang ewan, umiiyak-iyak ka. Buti ko sana yung iyak mo. Dahil Lord, matagal ko na itong pinag-pray na makapagtapat. Di ba? Ganyan sana. Hindi Lord, bigas namin ito Hindi niyo yung pambigas para sa Panginoon nyo. Tapos ang sasabihin natin, Lord, inalay ko na lahat, sinurrender ko na, hindi natin. Hindi talaga natin inalay, sinurrender. Yung totoong nagbibigay ng buhay, isinusuko ang buhay sa Panginoon, inihahandog, hindi yan natatakot mawalan. Kasi alam niya sa sarili niya, hindi siya mawawalan. Kaya pag pupunta ka rito, tas ang isip mo, magbibigay ka, mawawalan ka, wag na. Umabot ng 12 years itong church. Yes. Huwag mong sabihin dahil ikaw ay giver, kaya to tumagal. Baka nagkakamali kang pinagpapala ka lang ng Panginoon, kaya ka nakakapagbigay.
Baka nagkakamali na tayo ng kaisipan. Diba? Tama? Kaya wag natin akalain na na ibisasakripisyo na natin ang buhay natin, na iaalay na natin, na iahandog na natin sa Panginoon. Kung sa pagbibigay, kailangan ka pang pukpukin. Samantalang kahit kailan hindi nagkulang sa iyo ang Panginoon. Tingnan mo yung katabi mo. Ano? Tingnan mo lang. Silipin mo lang. Ano? Naiiyak yan pag nagbibigay? Iyak yan, te. Iyak. Iyak yan. Iyak yan, kuya. Iyakin yan pag nagbibigay ng time. Kundi sana kung yung nagtatype na Lord, salamat. Nakapagtapat ako. Lord, wala na kami ganito. Wala na kami na kurente. Wala na kami ng tubig. Manakunin mo, nawak mo na yung at. Bakit? Pag kinuha mo ba yung tights mo, sigurado hindi ka mapuputulan ng kurente. Sigurado ba may pang-ulam ka? Oh. Yeah? Yan ang mga tanong. Sigurado ka ba pag kinuha mo yan at hindi mo talaga pinagtapat sa Panginoon? Lord, dahil inaalay ko ang sarili ko sa inyo, inihahandog ko, Panginoon, lahat ng may halaga sa akin para sa inyo. Tapos, hindi yung para ka naglalakad, parang kala mo, kinakasal ka eh. Patapos na special number, ha? Nandun ka pa lang sa adikto, maano ka pa lang. Di ba? Pag special number, saka nagbibigay. Patapos na yung kapatid sa pagkanta. Sa pag-iisip ka pa rin. Basta mo, okay na yung cheerful giver. Ibang context po yun, ha? Sabi dito, do you want to keep on firing up? Gusto bang manatili na nag-aapoy? Never ever stop offering yourself to the Lord. Wag na wag kang titigil, wag na wag tayong titigil na ihandog yung ating sarili sa Panginoon. Ano mang sitwasyon, ano man mangyari, Lord, hirap, pero inahandog ko po ang sarili ko sa inyo. Lord, ang sakit, pero ihandog ko po. Di ba, ganun tayo dapat. Hindi, Lord, teka lang. Iba na to, ah. Kaya sabi niyan, nagagrabe naman, yan, oh. Sana hindi ito yung pierno, ha? Ano talaga? Keep the fire burning. Panitilihin natin ang apoy na naglalagablab. Oh. Yung marami pong mga excuses, yung marami pong mga dahilan, yung mga maraming marason sa Panginoon, siguro tigil na natin yan. Natak natin, no? Walang taong busy sa totoong nagmamahal sa Panginoon. Pwedeng marami kang ginagawa, pero ang Panginoon pa rin ang laging nauuna. Di ba? Pwedeng marami kang dapat unahin, pero wala nang mauuna pa sa Panginoon. Kung ikaw ay pamilyado na, kailangan mong pakainin ng pamilya mo. Oh, bakit? Ikaw ba ang bubuhay? Ikaw ang bumubuhay. Di ba? Ikaw nagtrabaho ka. Pero ang Panginoon ang nagpapala ng mga kamay mo. Di ba? Sige po, tayong lahat ay tumayo. Huwag kang papayag na, alam mo, pag hindi na kasi nag-aapoy, madali na lang tumalikod sa Panginoon.
Madali tumalikod sa Panginoon kapag ang apoy ay nawala. Hindi ka na kailangan pilitin kasi magkukusa ka ng tatalikod. Pero pag nag-decide ka na, Lord, ano man ang mangyari, ito pong apoy na to, gusto kong manatili sa akin. At kami sa mga bagay na nakakapagpasaya sa'yo, wala kaming pwedeng ipalit doon. Kasi sinabi mo na ano yung nakakapagpagalak sa'yo. Ano yung nakakapagpangiti sa'yo, Panginoon. Ano yung nakakapagbigay ng kagalakan sa'yo. Yun ang dapat namin gawin. Lord, ang sabi diyan, itigil yung apoy kapag wala nang inihahandog. Lord, ayaw namin mawala yung apoy na nandito sa amin. Yung apoy ng aming pagsunod sa iyo. Yung apoy ng aming paglilingkod. Maraming pwedeng makapagpahina. Maraming pwedeng makapagpawala ng apoy na ito, Panginoon. Pero isang bagay lang ang kailangan namin gawin. Ihandog namin ang sarili namin sa iyo para manatili itong apoy na ito. Panginoon, tinawag mo ko bilang isang mananagumpay at hindi isang talunan. Marami man nakasakit sa akin, may nakasakit man sa akin, may mga nakapagpahina man sa akin na sitwasyon, mga bagay o salita. Pero Panginoon, ang hinihiling namin, hindi yun ang maging dahilan para mamatay yung apoy ng aming paglilingkod, O God. Kundi magdidesisyon kami, Panginoon, na sa kabila ng maraming pagsubok, sa kabila ng maraming hadlang, sa kabila ng mayroong pwedeng pumigil, napagdesisyonan ko na, Panginoon, napagdesisyonan na namin, susunod kami sa iyo, Panginoon. Lagi, Panginoon, at lagi namin iaalay ang aming mga buhay bilang handog sa iyo para ang apoy ay hindi mamatay. Hallelujah, Jesus. This is my reward, Almighty God. Naalala mo pa ba? Noong naglilingkod ka, yung pinakamainit na paglilingkod mo sa Panginoon, na lagi mo lang iniisip, malugod mo ang Panginoon, mabigyan mo ng alwalatian ng Diyos, na wala kang ibang iniisip kung hindi siya lang. Yun yung panahon na lagi mong inaalay ang buhay mo sa Kanya, na siya ang pinakamamahal mo na time. Pero dahil gusto ni Satan patayin ang apoy, Christ is enough for me. huwag kang papayag na gawin ulit ng kaaway ang ginawa niya noon sa iyo. Everything I need is in. Huwag kang papayag. Everything I need. Christ my only hope. Joy my salvation. And this hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing. Jesus is near. God be my Lord. Is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Decided to follow Jesus, no turning back. Hindi ka babalik pag mainit ka sa Panginoon. Pag nag-aapoy ka, hindi ka tatalikod sa Kanya. Yan ang tandaan mo. Follow Jesus,
Concerning God. Kahit anong mangyari, hindi mo tatalikod sa pananampalataya mo. The cross before me, the world behind me, concerning God. Maraming problema, maraming pagsubok The cross na pwedeng tumigil, magpapigil sa'yo. behind me, concerning God. Pero huwag kang tatalikod. Concerning God. Huwag na huwag. I have decided to follow Jesus. Manatili ka nag-aapoy. Manatili ka nag-aapoy sa Panginoon. Tayuan mo, panindigan mo, desisyon mo. Everything I need is in you. Everything I need. Ang sabi doon, I have decided to follow Jesus. Yung paghandog ng sarili, desisyon niya. Wala pang naghandog ng sarili niya sa Panginoon, nag-alay ng kanyang sarili sa Panginoon, na nasayang. Kung dati ka na naglilingkod at alam mo kung paano paglingkuran ng Panginoon ng tama, alam mo kung paano siya paglingkuran na talagang nalulugod siya, ibalik mo, doblehin mo pa ulit. Masigitan mo yung una mong paglilingkod na yun. Kung ano man yung ginagawa mo dati sa Panginoon, na alam mo yun yung pinakamainit na paglilingkod mo, doblehin mo, higitan mo pa.
Lalo mong ialay ang sarili mo sa Panginoon. Lalo mong ihandog. Lalo mong ibigay. Huwag ka magtitira. Kasi sabi nga ni David, hindi siya nag-aalay ng walang halaga sa kanya. Ang pinakamahalaga sa atin ang buhay natin. Araw-araw pagdidesisyon niya. Kung titigil ka na ba, kung hihinto ka na, kung patuloy mong iaalay ang sarili mo sa Panginoon, lagi papanatili mong ihandog ang sarili mo sa Diyos. Kasi pag tumigil na, titigil ang apoy. Gusto mo ba kahit marami kang pagsubok, kahit marami tayong problema, kahit marami tayong pinagdadaanan sa buhay, pambira, hindi nawawala yung apoy mo. Kasi hindi naman yung galing sa'yo, galing yan sa Panginoon, na patuloy na pinagniningas ng banal na Espiritu. Mapapansin mo yan, na kahit punong-puno ka ng pagsubok, ang sinasabi mo pa rin, salamat Panginoon. Na kahit nasasaktan ka, kahit may nakapanakit sa'yo, kahit may nakapagsalita sa'yo, may nakagawa ng hindi maganda, kaya mong patawarin. Kasi ang buhay mo nakaalay lagi sa Panginoon. Lord, ako ang pinakamahina. Hindi ako magaling. Wala akong talento. Pero pag nakaalay ang buhay mo sa Panginoon at pag lagi ka nag-aapoy, sigurado yan, gagamitin at gagamitin ka ng Panginoon. Kaya huwag kang tatalikod. Huwag kang hihinto. Laging lang natin ihandog ang mga sarili natin sa Panginoon. Ang Diyos nang bahala. I have decided to follow Jesus, no turning back. Gawin mo yung panalangin. I have decided To follow Jesus. Maraming pagsubok. no turning, Panginoon, wala na makakain yung pamilya ko. no turning. Kakapusin kami ng pambayan. The cross Ano kaya mangyayari sa amin? for me, the world May future kaya yung mga anak ko? no turning back, Marami akong isipin, Lord. no turning Mga bayarin namin, mga pangangailangan namin. cross before me, the world May sakit, may karamdaman ng isa sa membro ng pamilya namin. turning back. Panginoon, may sinabi sa akin na hindi maganda. May ginawa sa akin na hindi maganda. Nasasaktan po ako. Nasaktan ako. Parang hirap magpatawad. Oh, Jesus, no turning, Pero hindi ako tatalikod sa no turning back. I have decided to follow Jesus, Pananatilihin ko ang apoy, Panginoon. no turning back. Lagi ko ihandog ang aking sarili. Turning, Wala na itong balikan, Panginoon. the cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. Araw-araw ka magdidesisyon For me, the world kung mananatili ka nag-aapoy. behind me, no Kung turning, tatalikod ka ba sa Panginoon, no turning. huwag mo lagyan ng option yung sarili mo. Alam mo kung ano yung dapat gawin. Kung alam mo ano yung tama. No turning back. Huwag mong hahayaan mawala ang apoy. Dahil itinigil mo nang ihandog ang sarili mo sa To follow Hallelujah. Jesus.
no turning back, no turning back. The cross before me, so Lord behind me. Hallelujah. No turning back, no turning back. The cross before me, so Lord behind me. No turning back, no turning back. Na parang sinasabi mo yan sa Panginoon. Enough for me, Christ is enough for me. Sobra higit pa ka pa, Panginoon, para sumuko kami. Everything I Sobra higit pa ang mga biyaya mo para tumigil kami sa pananampalataya. Na para hindi kami mag-apoy. Na para pagdudahan ka namin. Na para hindi namin ialay ang aming buhay sa iyo. Enough for me, Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Luwalatiin ka, dakilain ka, Panginoon. Lord, Ikaw ang Diyos na aming pinapanampalatayanan. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa patuloy na pagsama mo, O God, sa bawat isa. Sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga problema. Mahirap, Lord, na magdidesisyon kami araw-araw. Pero alam namin sa tulong ng banal na Espiritu, makakayanan namin ialay ang aming buhay, Panginoon, para magpatuloy yung init ng paglilingkod namin, O God. Yung init ng pananampalataya namin. Hallelujah, Jesus. Kaya maraming salamat sa iyo, God. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan na sa kabila ng mga ganong sitwasyon ng buhay namin, Lord, nire-remind mo kami na hindi titigil ang apoy dahil lagi kaming maghahandog. At ang ihandog namin, Panginoon, ay ang aming mga sarili. Walang dahilan, walang rason, walang kahit ano paman, Panginoon. Basta ihandog namin ang aming mga sarili sa iyo. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ngayon ay unang linggo. At inaalala natin ang ginawa ng Panginoon bago siya dakpin. Sila naghapunan. At bilang pag-alaala sa gagawin natin na ito, tayo muna ay humingi ng tawad sa Panginoon. Magpalinis o maging karapat-dapat tayo sa Kanya. Hallelujah, Jesus. Sige po, magkaroon tayo ng panalangin sa bawat isa. Lord, patuloy na dinadalangin namin na itong gagawin namin, Panginoon, na maging isang pagpapala at hindi maging isang sumpas, maging kagalingan ng aming mga sakit at hindi maging dagdag sa aming mga kasalanan. Lord, linisin mo puso, isip ng bawat isa. At Lord,
Ano man, O God, yung aming mga isipin na hindi karapat-dapat, mga nakalagay sa aming puso, ay tanggalin mo, Panginoon, upang kami, O God, ay maging karapat-dapat sa gabi nito. Hallelujah, Jesus. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo, nung gabing siya ipinagkanulo, ang Panginoong Isus ay dumampot ng tinapay ng pasalamat at pinagpiraper sa iyo. At sinabi, itong aking katawan ay inahandog para sa inyo, gawin nito bilang pag-aalala sa akin. Panginoon, maraming salamat po, God, sa iyong katawan na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Sumunod at inalay mo para sa amin. Namin natin ang katas ng ulan. Panginoon, maraming salamat sa buong linggo, Panginoon, na kami yung iningatan, ginabayan, Panginoon, pinagpala, pinagaling sa aming mga sakit at karamdaman. Lord, sa darating ulit na linggo, God, yun pa rin yung aming dinadalangin. Ingatan mo kami, gabayan. Lord, ilayo sa anumang gawa ng kaaway, disgrasya at kapahamakan, yung patuloy na pagsama ng banal na spirito, gabay at patnubay ang hiniling namin. And Lord, we pray na patuloy na pagpalain mo bawat isa naghahanap buhay at mo sila nagbabiyahe, layo mo sa anumang disgrasya, sa daan, Lord, kalakasan, kalusugan, sa mga estudyante na nag-aaral, kaalaman at karunungan na nanggagaling sa iyo, Panginoon, Lord. And I pray, O God, sa bawat tahanan, balutan mo ng banal na dugo, walang anumang gawa ng kaaway, at patuloy na huwag mo silang pagkukulangin, Panginoon, lagi mo lagyan ng pagkain ng kanilang hapagkainan, O God. And I pray, O God, na ang kagalingan ay laging sumagana sa kanila, O God. Magandang kalusugan, Panginoon, at patuloy na gabayan mo ang bawat isa. At itong aming church, O God, patuloy na balutan mo ng iyong banal na dugo. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa at patuloy na laging maitanim sa kanilang puso't isipan ang iyong mga salita at ang iyong mga pangako, Panginoon, at ang apoy, O God, na hindi mamamatay dahil lagi namin ihandog, O God, ang aming mga sarili sa iyo. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa. Hallelujah, Jesus. Tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig ng Ama, ang walang hanggang pagliligtas ng anak, ang patuloy na pakikipisa ng banal na Espiritu, kumain tayo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, at hindi matatapos ang apoy dahil patuloy tayong mag-aalay, maghahandog ng ating buhay sa Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen.